Samantala, mga Pilipino sa Lebanon, hinimok na i-avail na ang alok na repatriation ng pamahalaan, lalo na't umiiral ngayon ang 10 araw na ceasefire. Si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service sa sentro ng balita. Ngayong may umiiral na ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon, hinihikayat ng Embahada ng Pilipinas sa Beirut ang ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa Lebanon na samantalahin ang alok na repatriation. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Philippine Ambassador to Lebanon Marlo Miranda na ilan pa lang kasi ang nag-avail ng naturang serbisyo tulad na lamang nitong Biyernes, kung saan 23 overseas Filipino workers at 5 overseas Filipinos ang nagpa-repatriate. Habang kahapon naman, 10 Pilipino ang inihatid ng Migrant Workers Office sa paliparan ng Lebanon pauwi ng Pilipinas. Lalo pa nga sigurong tuwing ceasefire, Yes. mas hindi nila nararamdaman ang danger sa sarili nila. Kaya po malamang hindi po nila iisip pa yung magpa-repatriate sa atin. Ayun nga. Pero sana po i-avail nila sana habang tahimik, habang may airport pa, habang may flights pa po. Matatanda ang nagsimula ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Lebanon hating gabi ng Abril 17, oras sa Beirut, at tatagal ng 10 araw. Kaya paalala ni Ambassador Miranda sa ating mga kababayan na nananatili pa sa Lebanon na patuloy na maging alerto dahil na rin sa instability sa political landscape sa naturang bansa. Kapag ang Hezbollah po ay nakaramdam na sila po ay ginagawang kalaban ng sarili nilang gobyerno at nais silang tanggalan ng armas. So, isa po yun sa mga worst case scenario na explain na rin po namin at alam din po yan ng mga Filipinos kasi naintindihan po nilang politika dito sa Lebanon na hindi lang po Israel, kundi maaring magkaroon ng kaguluhan kapag nagkaroon ng iringan ang Hezbollah at saka the rest of Lebanon. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Alert Level 3 ng Department of Foreign Affairs sa bansang Lebanon. Ibig sabihin, voluntary repatriation o voluntaryo ang pagpapauwi sa mga Pilipino. Ang hakbang na yan ng ating pamahalaan ay kasunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang kapakanan ng mga Pilipino na nasa ibang bansa. Para sa Integrated State Media, Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service.